oras lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Philippines Standard Time, 30 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Isang mapagpalang umaga, syudad ng Dagupan, lalawigan ng Pangasinan, sa inyong ating palatuntunang Bombo Report sa First Edition. Ngayon ay araw po ng Martes, Enero 14, 2025. Siyempre pag-uusapan po natin itong mga pinakahuling kaganapan, mga balita at impormasyon dito na lamang mismo sa lalawigan ng Pangasinan. Sa ating mga balita dito po sa atin pong lokalidad, sa atin pong bansa at maging ito pong mga tampok na mga balita, kaganapan at sitwasyon na mula naman sa ibayong dagat. Tayo po'y magsama-sama hanggang alas 6 ng umaga at ako po nyo pong magiging lingkod, Bombo Laimi Perez. At ngayon para po sa detalye ng mga balita na siyang atin pong pag-uusapan, tatalakayin po natin later on dito po sa atin pong palatuntunang Bombo Report sa First Edition. Sa ating mga balita at impormasyon dito na lamang mismo sa atin pong lokalidad. Mamaya pag-uusapan po natin mga kabombo dahil dyan sa bayan po ng San Quintin, isa pong 46 anyos na lalaki dyan sa nabanggit na bayan. Ito pong nasa kote ng ating pong mga otoridad matapos na ito po ay mahulihan ng libo-libong piraso ng mga illegal na sigarilyo. Dagdag na mga balita, kaganapan sa atin pa rin pong lokalidad. Ito naman pong installation ng dashcam, lalong-lalo na sa mga mobile car patrols dito po sa probinsya po ng Pangasinan, inaasahan na madaragdagan. Samantala mga karagdagang balita sa atin pa rin pong lokalidad, ito naman pong influenza-like illnesses sa buong rehiyong 1, nakitaan po ng pagtaas at ito pong diskriminasyon sa HIV patients, balakid para masuri naman ang ilan pong mga pasyente. Samantala mga karagdagang balita sa atin pa rin pong lokalidad, pagtiyak naman po sa nakabubuhay na kita na ito pong mga manggagawa dapat na pagtuunan ng pansin ng atin pong pamahalaan at ito pong 15% increase sa SSS contribution, isa na naman po yung pasanin. Samantala sa atin pong mga national news, mamaya atin din pong pag-uusapan dahil ang Department of Agriculture ay pinag-aaralan mga kabombo ito pong posibleng pagtanggal sa Executive Order number 62. At mga karagdagang balita sa atin pong bansa, mahigit 1 milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo nagtipon-tipon kahapon mga kabombo para po sa kanila pong peace rally at Malacanang nirerespeto po ito pong mapayapang pagtitipon ng mga ito. At balita mula sa ibayong dagat, mamaya atin din pong pag-uusapan dahil 3 pong wildfires patuloy na inaapula dyan po sa Los Angeles, California at ito po mga paaralan po sa nabanggit na lugar magbubukas na. Yan ang kalipunan ng mga balita ang ating pag-uusapan dito sa ating palatuntunan sa lahat po ng mga nakatutok. Kasama po natin this morning, Happy Tuesday sa lahat po ng mga kabombo po natin. Welcome dito po sa ating pong palatuntunan and syempre later on ay makakasama din po natin at po mga kapatid po nating himpilan mula po dyan sa bahagi po ng Bicol Region, ang Bombo Radyo Naga, Bombo Radyo Legazpi at ang Bombo Radyo Kawayan. Tayo po ulit ngayong araw po ng Martes ang magkakasama para po sa panibagong edisyon ng atin pong tie-up. Kaya naman sa lahat po ng mga kabombo po natin nagising na nakatutok via Facebook Live at sa
kanila pong mga transistor radio. Kung meron po kayo mga komento, katanungan, suggestion, or baka may mga concern po kayo, no? Diyan po sa inyo pong lugar na kinalalagyan saan man pong bayan or syudad kayo po ay naroroon dito po sa atin pong probinsya at sa syudad po ng Dagupan at sa lahat na lamang po ng naaabot ng atin pong istasyon. Kung may mga concern po kayo, open po ang linya ng komunikasyon po natin from time to time. Pwede po kayong magpadala po dyan ng inyo pong mga mensahe. I-comment nyo lamang po yan mga kabombo. Ano po? And yan po ang siyang maibabahagi din po natin dito po sa atin pong palatuntunan o di naman po kaya magpadala po kayo, no, ng pribadong mensahe. Hanapin nyo lamang ang atin pong official Facebook page, ang Bombo Radyo Dagupan. Siyempre, pag tumutok na rin po kayo mga kabombo, wag na rin po ninyong kaligtaan na i-like and share ang atin pong official Facebook page mga kabombo para mas lumawak pa at dumami at pong makaalam ano po na mga kaganapan sa atin pong nasasakupang lugar. Ngayong araw din po ng Martes, mamaya antabayanan po ninyo ito pong tuloy-tuloy na pagbabalita ng atin pong mga kasamahan mula po sa labas ng atin pong himpilan. Ito pong mga clips na pwede po ninyong mapanood at mapakinggan dito po sa atin pong programa. Kasabay po niyan na ito pong mga inihanda po natin mga usapin. Kaya naman standby lamang po kayo dyan mga kabombo at lahat po ng mga yan na ibabahagi po natin dito po sa atin pong palatuntunan. Oras natin mga kabombo, alas 4:35 ng umaga. Samantala, sige, para maumpisahan na ito po mga talakayin dito po sa atin pong palatuntunan. Sa puntong ito, tunguhan lamang po natin mga kabombo. Ito naman pong linya ng komunikasyon ni Bombo Oliver Dacumos dahil ngayong petsa po ng Enero 14. Ano kaya ito pong mga historical events or yung mga makasaysayang kaganapan, no, na siyang naitala dito naman po mismo sa atin pong bansa. Narito po ang Today in History ni Bombo Oliver Dacumos. Noong ika-14 ng Enero taong 1899, sinilang si General Carlos P. Romulo, isang kilalang mamamahayag at diplomatiko sa Kamiling Tarlac. Sa partikular, siya ang unang Pilipinong naging Pangulo ng United Nations General Assembly noong ika-4 na sesyon nito mula 1949 hanggang 1950. Si Romulo ay nagkaroon ng mahalagang papel sa kalayaan ng Pilipinas mula sa Hapon na pagsakop. Naglingkod siya kasama ang mga Amerikano nang maglanding si General Douglas MacArthur sa Leyte noong ika-20 ng Oktubre taong 1945. Sa kanyang kahangahangang karera, kinatawan ni Romulo ang iba't ibang mataas na posisyon, kabilang ang pagiging presidente ng University of the Philippines at Secretary of Foreign Affairs. Kinilala ang kanyang mga tagumpay ng Pulitzer Prize for Peace noong 1941 para sa kanyang pre-war na mga pagsusuri sa military situation sa Pacific area. Noong 1955, sa Bandung Conference, kritisismo niya ang parehong pamahalaan ng mga komunista at kolonyalismo ng kanluran. Bagamat unang nakatutok sa mga prinsipyong demokratiko, nag-ibang pananaw ni Romulo sa kanyang mga huling taon sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos. Sinuportahan niya ang pagpapatupad ng martial law noong 1972 at na-evolve mula sa pagiging tagapagtanggol ng malayang mamamahayag tungo sa pagsusulong ng kontroladong pamamahayag. Sa kabila ng kahalagahan ng kanyang politikal na paglalakbay, ginawad sa kanya ang National Artist Award for Literature noong 1982. Si General Carlos P. Romulo ay pumanaw noong ika-15 ng Disyembre taong 1985 sa gulang na 86. At yan ang ating Today in History ngayong ika-14 ng Enero. Nakasama niyo Bombo Oliver Dacumos para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras natin mga kabombo, 21 minuto bago sumapit ang alas 5 ng umaga. Maraming salamat sa atin naman po na segment ng atin pong kasama sa linya po yan ni Bombo Oliver Dacumos at isa pa po sa atin pong mga kasama ang maghahatid ng kanya pong segment. Sa puntong ito, tunguhan naman po natin ang linya ng komunikasyon ni Bombo Nerissa Ventura para naman sa kanya pong mga bit-bit na mga tips sa pangkalusugan.
Ang pagbabakuna ay isang mahalagang hakbang upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga mapaminsalang sakit. Narito ang ilang health tips ukol sa pagbabakuna ng mga bata. Siguraduhin sundin ang tamang schedule ng pagbabakuna na inirerekomenda ng iyong pediatrician o doktor. Pagkatapos ng bakuna, maaaring makaranas ng mild na side effects sa mga bata tulad ng lagnat, pamamaga o sakit sa lugar ng ineksyon. Karaniwang ito ay lilipas sa loob ng ilang araw. Panatilihing malusog ang iyong anak sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kalinisan sa katawan, pagkakaroon ng tamang pagkain at regular na ehersisyo. Itago ang vaccination record ng iyong anak bilang patunay na siya ay nabakunahan. Mahalaga ito para sa mga susunod na bakuna at para sa mga travel requirements. Ang pagbabakuna ay isang napakahalagang hakbang upang maprotektahan ang kalusugan ng iyong anak at makapag-ambag sa pagpapalaganap ng herd immunity sa komunidad. Yan ang ating health tips sa oras na ito. Nakasama niyo si Bombo Nerissa Ventura para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, 20 minuto bago sumapit ang alas 5 ng umaga. Maraming salamat sa atin naman po na segment ng atin pong kasama sa linya naman po yan ni Bombo Nerissa Ventura. And mga kabombo, standby lamang po kayo dahil konting minuto na lang makakasama na din po natin. Eto po mga kapatid po nating himpilan para mabigyang daan po natin. Syempre eto po mga kaganapan dyan pa rin po sa parte po ng Bicol Region. Maya-maya kasama po nating magbabalita ang Bombo Radyo Naga, Legazpi at ang Bombo Radyo Kawayan. So standby lamang po kayo dyan mga kabombo. At sa puntong ito, habang tayo po ay nag-aantay ng kanila pong linya ng komunikasyon, pasadahan lamang po natin mga kabombo. Ito po mga kaganapan sa mga nakalipas na oras at araw dito po sa atin pong probinsya. Dahil kahapon, ako dyan po sa bayan po ng San Quintin, mula po sa isinagawa pong operasyon ng atin pong mga otoridad, hindi po ito sa pagtugis or paghuli sa mga drug personalities po natin, kundi ito naman po ay may kaugnayan sa mga tao na kung saan po mga kabomboy nahulihan po ng libo-libong piraso ng mga illegal na sigarilyo. Naaresto po ang isang lalaki sa barangay Santa Maria na sa bayan po ng San Quintin matapos na ito po ang naging kaganapan sa isinagawa pong checkpoint operation ng atin po mga otoridad. Ito das nyo kasi nung araw nga po ng linggo, diba, mag-umpisa po ito pong COMELEC gun ban at maging ito pong pagpapatupad ng mas maigting intensified checkpoint operations. Ayan po, nasampula ng isa pong individual po dyan kasi hindi naman po nangangahulugan mga kabombo na COMELEC gun ban. Ito pong pinapairal po ng atin pong mga otoridad. Baka sa tingin po ninyo, yung mga may-ari lamang po ng baril, ito pong tinututukan po nila. Of course, automatic na po yan in general. Pag magsasagawa po sila ng checkpoint operations, talagang halos lahat hahalughugin mga kabombo. Mapapribadong mga sasakyan man po yan, mga nakamotor, naka-tricycle, anuman pong uri po ng bihikulo, talagang kinakailangan na din po nilang i-interrogate. Ito po mga drivers po natin or ito po mga bumabagtas sa atin po mga kakalsadahan. Ayon sa ulat ng San Quintin Police Station, 1:30 po ng madaling araw nang mapansin ng atin po mga kapulisan ang isa pong asul na Kawasaki na 100 tricycle na minamaneho po nato po si George Laurente Erejo Sr., 46 na taong gulang. Isa po itong magsasaka at residente po ng San Pascual, Talavera, Nueva Ecija. Kasama po niya ang kanya pong live-in partner mga kabombo nang mangyari ito pong pagkaka-aresto po sa kanila ng atin pong mga otoridad. Sa naging panayam ng atin pong himpilan kay Police Captain Mark Carlo Estepa, ang Deputy Chief of Police ng San Quintin Municipal Police Station, natuklasan mga kabombo ng atin pong mga otoridad na ito pong tricycle ay puno ng mga illegal na sigarilyo, partikular na mga kabombo ito pong tinatawag po natin na RGD at HP cigarettes na walang kaukulang DTI or hindi din po ito nabigyan ng BIR label. So ibig sabihin sa puntong iyan pa lamang mga kabombo patunay at indikasyon na po yan na ito po ay illegal. Actually, this is not the first time mga kabombo ng
meron pong nangyari nakahalintulad po na sitwasyon dito po sa probinsya po natin na marami na rin po actually ito po mga natugis ng atin pong mga otoridad mula po sa iba't ibang bayan dito po sa atin pong probinsya na nagsagawa din po ng kahalintulad po na sitwasyon. Etong mga peking sigarilyong ito kasi masasabi mo naman na talagang ito po ay illegal kapag wala man lang po mga dokumenta na stamp o di naman po kaya ito po mga BIR label na tinatawag po natin o di naman po kaya mga permit mula po sa DTI. So automatic po yan ang kalakaran like the previous na mga nasa kote ng atin po mga otoridad. Ito po mga illegal na mga sigarilyong ito mga kabombo, ibinabagsak po nila. Like kung sakali man, kung hindi po nataon na alam na ito po mga supplier or ito po mga reseller po nila, syempre ibababa po nila yan sa mas mababang halaga para sila po ay kumita ng pera. Like yung mga nasa sari-sari store, kung yung isang rim mga kabombo, magkano ba? Mahal na po ngayon ang sigarilyo per stick o di naman po kaya per kahon mga kabombo, mahal na din po yan. How much more kung sa isang rim ang ibebenta po natin. But since ito po ay illegal mga kabombo, ito po ay hindi dumaan sa pag-ooteresa ng atin po mga otoridad, ang gagawin po nila dyan, ang system po nila, ibabagsak presyo po nila yung mga yan kumpara sa mga talagang legal na mga uri po ng sigarilyo o di naman po kaya klase, kahit na anuman po klase po ng sigarilyo. Let's say for example, kung ang bentahan po niyan ay nasa 2,000 isang rim mga kabombo, pagpalagay na lamang po natin pero kung ito po mga illegal ng mga sigarilyo, baka kalahati or 50% lamang ang kanila pong presyuhan po dyan. Oras natin mga kabombo, 15 minuto bago sumapit ang alas 5 ng umaga. Ipagpapatuloy po natin later on ang pagtalakay patungkol sa usaping iyan. Pero sa puntong ito, tunguhan lamang po muna natin pong bigyang daan. Ito naman po tie-up po natin ngayong araw po ng Martes together with our sister stations. Diyan sa parte po ng Bicol Region, we have Bombo Aiza. Sa bahagi po ng Bombo Radyo Legazpi, si Bombo Remy. Mula naman sa parte po ng Bombo Radyo Naga and of course si Bombo Kervin ang makakasama naman po natin dyan po sa bahagi po ng Bombo Radyo Kawayan. Sige, para formal na maumpisahan na din po natin ito pong palitan ng mga balita at impormasyon. Unahin na lamang po natin sa linya naman dyan po sa Bombo Radyo Naga kila Bombo Remy. Update po tayo sa mga kaganapan na tinutukan ng kanila pong himpilan sa mga nakalipas na oras at araw. And syempre Bombo Remy, kumusta ang weather condition dyan sa inyo pong nasasakupang lugar? Magandang umaga, happy Tuesday Bombo Remy, please come in. Radyo Dagupan. And syempre sa ating mga kapatid na himpilan dyan sa parte ng Bombo Radyo Kawayan, magandang umaga kay Bombo Kervin and of course sa ating mga viewers and listeners sa mga oras na ito. And syempre sa ating kalapit na sister station dito naman sa Bicol Region kay Bombo Aiza, magandang umaga sa ating mga tagapakinig dyan sa may parte ng Bombo Radyo Legazpi. So anyway, para po sa aming weather condition, so kani-kanina lang meron pong pagbuhos ng ulan and eventually ngayon is tumigil na. So talagang malamig ho yung aming nararanasan na temperatura dito ho sa parte ng lungsod ng Naga, of course pati na rin dyan sa may parte ng lalawigan ng Camarines Sur, kung saan kahapon kung maaalala ko, hindi na masyado itong pagbuhos ng ulan, pero may mga pagkakataon na meron pong mga kalat-kalat na mga pag-uulan sa ibang mga bayan. Kumbaga hindi na talaga matitigil kasi we all know yung shoreline isa pa rin sa mga nakaka-apekto. Dito nga ho sa may parte ng mga area na aking nasambit, of course lalong-lalo na doon sa malalapit sa may mga kadagatan. So sa ngayon, we are hoping na sa maghapon maging maganda ho itong aming weather condition dito naman po sa lungsod ng Naga. Anyway, para po sa aming mga tinutukan, nakalap ng mga balita at impormasyon sa nakaraang araw, dito po update tayo lalong-lalo na tinutukan natin itong mga lugar kung saan
binaha ho ang nasa 17 barangay sa bayan ho ito ng Libmanan dahil nga ho sa patuloy na nararanasang malakas na pag-ulan dulot nga ho ng shoreline kung saan ayon ho sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Jimwell Guerrero, ang Local Disaster Risk Reduction Management Officer 2 ng Local Government Unit ng Libmanan, sinabi nito na patuloy ang kanilang pag-monitor, lalong-lalo na sa mga residente na nakatira sa mga bahaing lugar sa kanilang bayan, lalo pa't nagpalabas na rin ang kautusan ng Provincial Government ng Camarines Sur kaugnay sa mga tinatawag na preparedness activities. Ayon pa sa opisyal, umabot na nasa 120 na individual ang nagsilikas o katumbaso ito ng 37 na pamilya. Kaugnay nito, iniutos na rin ng Provincial Government Camarines Sur ang mga pagpapatupad kasi nitong mga nakarang araw ng preemptive evacuation, lalong-lalo na sa mga lugar na mga binabaha at nasa landslide prone areas dahil nga ho sa patuloy na pag-ulan na nararanasan sa lalawigan naman yan ng Camarines Sur dahil ho sa epekto ng shoreline. Batay ho kasi sa forecast ng Pag-asa, moderate to heavy rains o malakas na pag-ulan ang maaari pang asahan lalong-lalo na ngayong January 14. Maaalala kasalukuyang nasa ilalim ng heavy rainfall warning o yellow level ang lalawigan ho ng Camarines Sur. Samantala, nananatiling suspendido naman ang pasok sa ilang pang mga paaralan sa bayan sa ilang lugar ng probinsya ng Camarines Sur at mayroon pa ring mga spillway na hindi ho madaanan dahil nga ho sa pagtaas ng mga level ng tubig. So sa ngayon, patuloy ho na inaabisuhan ang publiko na manatiling nakamonitor sa lagay ho ng panahon upang maiwasan ang anuman na insidente. So yan yung isa sa aming mga tinutukan na kalap na balita at impormasyon. Dito naman po sa aming nasasakupan. So samantala, para po madagdagan pa itong ating pong mga ibabahaging balita. So dito ho tayo sa lungsod ng Naga. So, ibinahagi ho kasi ng Department of Education Naga City Division ang guidelines na magiging basihan ho ito, lalong-lalo na sa suspension of classes dito ho sa lungsod ng Naga. So, sa naging pagharap sa mga kagawad ng media ni School Division Superintendent Susan Escoliano Sasofay of the Department of Education Naga City Division, sinabi ho nito na kailangan pag-aralan lalong-lalo na ang pagkakaiba ng outlook at warning upang hindi umano malito sa paggawa ho ng mga desisyon. So kung saan kapag yellow rainfall warning at ang opisyal na reference nito ay galing ho sa DOST Pag-asa, kasama umano nito ang water level, ang school division superintendent ay dapat makipag-ugnayan lalong-lalo na sa mga lokal na pamahalaan at ang alkalde naman ang magdidesisyon ng suspension ng klase. Ngunit paglilinaw ho ni Coliano na pag sinabi mo ng suspension at nakapalaman sa guidelines na ito ay hindi ibig sabihin na wala ho talagang klase o pasok dahil nakapalaman ho sa guidelines na ito na mag-shift lamang ng mga klase sa modular o anumang modality of learning. Ang polisiya umanong ito ay mayroong dalawang principle na dapat na i-ensure ang security at welfare ng mga paaralan and syempre tauhan at yung mga learners. Kapag orange or red warning naman ang ipinilabas at nagkataon na nagsimula na ho yung klase, ang mga school head o principal ay agad na dapat na magsususpindi ng klase mula kindergarten hanggang grade 12. Obligado umano ang mga paaralan na siguraduhin ang kaligtasan ng mga mag-aaral palabas ng paaralan. Pinagbigyan din pa ng opisyal na dapat mayroong koordinasyon ang paaralan sa mga magulang dahil ang mga ito rin talagang nababahala at sila naman ang may responsibilidad upang sundiin ho ito nga hong mga bata. So samantala kapag orange at red warning naman ang ipinalabas na abiso at hindi pa nagsisimula ang klase, ang bagong DepEd order dito ay ang klase simula kindergarten hanggang grade 12 kasama ho yung ating ALS ay automatic na suspended. Dahil ho rito, inabisuhan ng opisyal ang mga publiko na kailangan ang pagbantay sa mga makatotohanang balita. Gayon din ho ang inilalabas na abiso ng DOST Pag-asa upang malaman kung anong uri ng warning ang ipapalabas at kung magkakaroon ng class suspension.
So yan ho yung aming mga nakalap, tinutukan ng mga balita at impormasyon sa mga nakalipas na araw at oras dito naman ho sa aming area of responsibility. So kami naman ho ang makikabilita dyan sa may parte ng Bombo Radyo Legazpi, of course dyan sa parte ng Bombo Radyo Kawayan, and as well as dyan sa may parte ng Bombo Radyo Dagupan. So maraming salamat Bombo Laimi. Happy Tuesday. Back to you Bombo Laimi. Maraming salamat, Bombo Remy, para naman sa mga balita at impormasyon na iyong naibahagi sa atin pong tie-up. Ngayong araw po ng Martes, mga kaganapan mula naman po dyan sa lungsod ng Naga. At para tuloy-tuloy po tayo, mga kabombo, sa pagbabahagi ng mga kaganapan, dyan pa rin po sa parte po ng Bicol Region, tunguhan naman po natin sa mga oras na ito ang linya naman ni Bombo Aiza mula po dyan sa bahagi po ng Bombo Radyo Legazpi. Kumusta din po kaya ang kanila pong area of responsibility sa mga nakalipas na oras at araw, and syempre kumusta na din ang panahon dyan sa inyong nasasakupan, Bombo Aiza. Happy Tuesday, good morning, please come in. Happy Tuesday at syempre magandang umaga sa inyo dyan na Bombo Line sa may bahagi po ng Bombo Radyo Dagupan at kay Bombo Remy, marahay na pagkaga at sa gamos sa mga viewers, listeners dyan tabi sa Bombo Radyo Naga. Magandang umaga din po yung pagbati natin kay Bombo Kervin ng Bombo Radyo Kawayan at syempre sa lahat mga kabombo natin sa parts, sa dakuman po ng bansa nakatutok po sa ating palatuntunan. Sa weather condition, bago po sa ating mga balita kagaya dyan sa may area po ng Camarines Sur, nakakapagtala pa rin po kami mga kabombo ng mapag-ulan, malakas po yung pagbuhos ng ulan. Actually, kanina siguro mga alas 3:30 po ng umaga or as early as 3 a.m. Malakas na ho yung pag-ulan dito sa lungsod ng Legazpi, and sa ngayon, medyo nahupa naman mga kabombo, natigil naman po yung ulan, pero may mga oras talaga na yung lakas ng pagbuhos ng ulan. Despite ito na mga pag-ulan po natin, ay balik na po sa eskwela, balik na sa in-person classes yung lahat po ng antas dito po yan sa bayan o kaya sa buong lalawigan po ng Albay. Kasi kahapon nagkaroon ng suspension mga kabombo province-wide dahil nga po doon sa rally, rally for peace ng ating pong mga kababayan na dito po sa may parte ng Sawangan Park, para po yan doon sa kasapi ng Iglesia ni Cristo. So para po dito sa mga impormasyon na amin pong nakalap, ito mga kabombo, sensitibo pong balita dahil ito yung naging epekto ng mga pag-ulan at yung malakas po na hangin nadulot nga po nitong shear line. Dahil unahin ko lamang yung natagpuan pong isang katawan po ng wala ng buhay. Dyan po yan sa barangay Baybay, dito po yan sa bayan ng Malinaw. Dahil natagpuan na yung bangkay or katawan po ng isang 50 anyos na lalaki na mula ho ito dito sa may Tabaco City. At una pong napaulat na nawawala nung nakaraang Enero 11, nung nakaraang Sabado po yan. Sa impormasyon na aming nakalap, ang biktima ay kinilalang si alias Meloy, 50 anyos itong mga kabombo at residente ng Zone 3. Dito po yan sa Barangay Tabigian ng siyudad ng Tabaco. So nadiskubre ng mga residente ang katawan ho ng biktima sa Zone 8, Barangay Baybay, sa bayan na po yan ng Malinaw, Albay. Ayon pa sa ulat, dakong alas 7 ng umaga nitong nakaraan pong January 12 nang makatanggap ng tawag ang Malinaw Municipal Police Station mula po yan sa isang barangay councilor na nagsasabing may natagpuan silang isang bangkay ng isang lalaki. Agad na nagresponde ang mga otoridad at nakita yung wala na pong buhay, nakatawan ho ng biktima na nakatihaya at nakasuot po ng pantaas na damit at wala na umanong pang ibabang saplot. So kinumpirma ho ito ng kanyang bayaw at maging ng kanyang kaanak na ito po yung kanilang nawawalang kapamilya. Sa ulat naman mga kabombo ng Tabaco City Police Station, huling nakita yung biktima noong nakaraan pong Sabado, January 11, dakong alas 9 po yan ng gabi habang ito'y tatawid sana at pauwi po sa kanilang bahay, tatawid sa may area po ng isang spillway sa kanila pong barangay.
Ngunit dahil nga sa lakas mga kabombo ng agos po ng tubig, dulot nga ho yan ng mga pag-ulan, ay hindi po nito nagawang makatawid pa. At ayon pa dito sa mga otoridad, may nasa impluwensya ho ito ng alak, no? At aktong dadaan po sana doon nga sa spillway. Abang ito, lulan po ng kanyang motorsiklo ay dito na nahulog at tinangay ng malakas na agos ng tubig, dala na rin ng mga pag-ulan. So yan yung ilan po o rauna po sa aming balitang tinutukan. Susundan ko lang dahil ito, isa pang sensitibong balita mga kabombo, lipat naman po tayo ng lugar. Doon naman ito sa bayan po ng, o kaya sa lalawigan ng Catanduanes. Dahil isa sa siyam na mga nawawala pong mangingisda ay natagpuan na po dito sa may bayan ng Karamuran sa lalawigan po ng Catanduanes. So pasado alas 6 po ng umaga kahapon mga kabombo ng matagpuan ng ilan po sa mga residente ang naagnas na bangkay sa baybayin po ng sitio Palumbanes, Barangay Tuytoy, sa bayan po yan ng Karamuran sa Catanduanes. So ito yung base po dito sa ulat mga kabombo natin po ng mga otoridad, ganito ilarawan ng mga nakasaksi dahil ito wala ng ulo at hiwa-hiwalay yung bahagi po ng katawan ng naturang biktima. So pasintabi pong muli sa atin pong mga kababayan. So nakita sa braso po nito yung isang tattoo at dahil po dito ay andon yung confirmation ng Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office dahil alam po ninyo yung itong natagpuan po nilang katawan ng isang wala na pong buhay na mangingisda. Yung ilan po dito ay galing dito sa may sako po ng Tabaco City, samantalang yung ilan po sa kanilang kasamahan ay galing naman dito sa lalawigan po ng Catanduanes. So ito yung hinahanap po ng ating pong mga otoridad, nakinilalang si Santino Bordeos, at ito 20 o kaya 18 taong gulang at residente po ito ng Barangay Pawa ng Tabaco City. So makalipas mga kabombo ng ito confirmation ng kanya rin pong tattoo artist at pinsan mo ito kasi yung tattoo artist nito ng natura pong biktima ay halos pinsan lamang at siya mismo yung naglagay po nito sa katawan ng naturang biktima. So ayon dito kay Jel Mulato, ang head ng Tabaco City Disaster Management Offices, sa confirmation na rin mga kabombo ng mga kaanak po nito ay kahapon din ay pumunta po sila doon sa may area po ng Palumbanes Island. Kasama rin yung mga kaanak nito at the same time para din mga kabombo magkaroon po ng ito kung yung magiging proper disposition ng natura pong katawan ng wala na pong buhay na mangingisda. So matatandaan din po natin na simula ika-4 po ng Enero ay pinaghahanap na ang siyam na mangingisda. So 4 po dito ay residente ng Balangonon o Balangonan. Diyan po yan sa bayan ng Pandan sa Catanduanes, habang yung 5 ay pawang mga residente po ito ng Barangay Pawa. Dito po yan sa Tabaco City, Albay. Sa ngayon mga kabombo ay patuloy pa rin yung paghahanap sa 8 pa nitong mga kasamahan. At hinihintay na rin yung desisyon po ng Municipal Health Office ng bayan po ng Karamuran kung maaari pang dalhin dito po naman sa lalawigan ng Albay sa kanila pong residensya yung labiho nito o ililibing na lamang doon po naman sa may bayan ng Karamuran. Yan yung ikalawa po sa mga balita at impormasyon, mga nagiging epekto mga kabombo ng mga malalakas po na alon. At kung babalikan din po natin na petsa 1 or nung New Year's Day mismo ay umalis po ito kasama yung 8 sa mga mangingisda at reported missing last January 3 mga kabombo at January 4 nagsimula rin na maghanap yung ating pong mga otoridad. Ito ihabol ko lamang mga kabombo yung kahapon kasi nagkaroon ng aktibidad. Ito po yan sa lungsod ng Legazpi, yung sa panig naman po ito, kasapi ng INC, yung mga kababayan po nating Iglesia ni Cristo. Dahil kahapon, hindi napigilan ng malakas na pag-ulan, dito po yan sa lungsod ng Legazpi, ang pagsasagawa ng National Rally for Peace ng mga kasapi ng Iglesia ni Cristo. So nagtungo po sa lungsod
ang mga miyembro nito mula sa iba't ibang mga lalawigan na dito po yan sa Region 5. So kahapon pa lamang ay dumating na o kaya nung nakaraan pong linggo ay dumating na dito sa lalawigan po ng Albay ang mga kalahok mula sa lalawigan ng Catanduanes, maging dyan sa bahagi po ng Masbate, Sorsogon, Camarines Sur at maging sa Camarines Norte. So ayon din dito kay Legazpi City Police Station spokesperson na Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, sa amin pong panayam na simula pa lamang umaga kahapon or nung nakaraan pa lang pong linggo ng hapon nang magsimulang magsidatingan yung makasapi po ng Iglesia ni Cristo ay mahigpit na yung seguridad na kanilang inilatag upang masiguro yung kaligtasan ng mga kalahok sa naturang aktibidad. So ito mga kabombuan na nasa 30,000, humigit kumulang na 30,000 yung mga kasapi ho ng Iglesia ni Cristo ang dumalo kahapon po yan dito na ginanap sa lungsod ng Legazpi. So nabatid na naging mapayapa naman yung pagsisimula ng naturang aktibidad sa kabila ng masamay po na o kaya masamang lagay ng panahon na dito po yan sa lungsod. So inihayag naman mga kabombo sa panig po ng Philippine National Police sa panig po ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon na sa kabila ng mga pag-ulan dulot nga po ng shear line ay inaasahan pa rin yung pagdagsa po ng mga miyembro, inasahan pa rin po yan na pagdagsa ng miyembro ng INC mula po sa 7 na mga distrito ng Bicol sa pagsagawa ho ng naturang aktibidad. So, ito mga kabombo, mahigpit na ipinatupad ng Philippine National Police ang crowd control, ang security coverage at maging yung traffic management upang matiyak yung kaayusan at kaligtasan ng mga dumalo at ito nasa 2,200 naman mga kabombo kung pag-uusapan po natin yung mga sakyan na naitalahong nakaparada dito po yan mismo sa malapit sa nasabing venue. So yan yung ilan po sa mga balita at impormasyon na amin pong nakalap para po yan dito sa mga tinutukan ng mga balita at impormasyon na nasakop po ng Bombo Radyo Legazpi. Maraming salamat. Happy Tuesday po sa ating lahat. Mag-ingat na lamang din po tayo mga kabombo dahil ito ay yung patuloy po na nararanasang mga pag-ulan dito po sa bahagi ng rehiyong Bicol. Maraming salamat. Kami naman makikibalita sa inyo dyan, Bombo Kervin, at sa inyo Bombo Laimi sa may bahagi ng Bombo Radyo Dagupan. At sa muli, Happy Tuesday. Back to you, Bombo Laimi. Maraming salamat, Bombo Aiza, sa mga kaganapan, mga balita po na inyo pong tinutukan at naibahagi ngayong araw po ng Martes sa atin pong tie-up. Oras po natin, 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga at para tuloy-tuloy matapos po dyan sa parte po ng Bicol Region, tungo naman po tayo sa atin pong kalapit na rehiyon sa bahagi naman po nila Bombo Kervin, dyan po sa Bombo Radyo Kawayan. Kumusta din po kaya ang kanila pong nasasakupan sa mga nakalipas na oras at araw and ang weather condition, kumusta din ang panahon dyan? Bombo Kervin, naimbag nga bigat, please come in. Agyaman kami Bombo Laimi and naimbag nga bigat, magandang umaga sa lahat ng mga listeners and viewers natin dyan sa bahagi rin ho ng Bombo Radyo Dagupan at syempre marhay na pagkaaga sa mga listeners and viewers ho natin sa bahagi po ng Bicol Region kina Bombo Aiza and syempre kay Bombo Remy ng Bombo Radyo ng marhay na pagkaaga po sa inyo dyan sa bahagi po ng Bicol Region. And syempre, dito po sa amin, pagdating ho dun po sa panahon muna siguro, bago ho yung mga balita ho na amin hong tinutukan, talagang nandyan na naman ho yung mga pag-ulan or mga pag-ambon na na-experience, especially ngayon pong madaling araw, and even ho kahapon ng hapon or gabi, talagang may mga na-experience ho kami na mga pag-ulan dito naman ho sa amin hong area of responsibility. Siyempre malamig pa rin ho na panahon yung nararanasan ho. At yung pong pag-uusapan naman, yung mga balita ho na amin hong tinutukan,
Isa nga ho sa malaking balita ho na tinutukan ho natin kahapon, yung pong may kaugnayan rin ho sa pagsasagawa ng peace rally ng hanay ho ng Iglesia ni Cristo. Matiwasay ho na natapos ito pong ginanap na National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo o INC. Sa bahagi po yan ng Ilagan City Sports Complex na dinaluhan ng nasa 50,000 na mga miyembro ng natura pong sekta. At sa naging panayam nga ho ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Captain Noraline Andal, ang tagapagsalita ng City of Ilagan Police Station, sinabi niya na naging mapayapa ang isinagawang National Rally for Peace ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dahil wala silang naitalang anumang mga insidente, maging mga nasaktan o nangailangan ng atensyong medikal. Anya, naging maayos din ang daloy ng trapiko kahit na maraming mga members ng INC ang nagsidatingan pasado alas 4 na ng hapon. So 4 PM nag-start ho kasi yung programa at hanggang alas 6 ng gabi. And so far, again, 50,000 na mga participants yung pong nakibahagi po rito. Pero sa kabila ho niyan, maayos daw po nilang naipatupad ang inilatag ho na traffic scheme na malaking bagay kaya naiwasan yung pagbuhol-buhol ng mga sasakyan na sumabay dito po sa rush hour. Ayon po sa natura pong opisyal, naging alerto sila sa pagmamatsyag sa Isabela Sports Complex kaya walang anumang krimen na naitalag gaya na lamang ho ng pagnanakaw sa pamamagitan na rin ho nito pong pagpapakalat ho ng kanilang mga civilian personnel. Samantala, sa iba pang mga balita naman ho na amin hong tinutukan, dito po sa amin hong area of responsibility, nagkaroon ho ng lingguhang paggalaw ng presyo ng live weight at dress weight sa karne ng baboy dahil po sa bahagyang pagbaba ng supply sa ilang mga bayan dito po sa lalawigan ho ng Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Provincial Veterinarian Dr. Belina Barbosa, sinabi ho niya na nananatiling matatag pa rin naman o nagkakaroon pa rin naman, mayroon pa rin namang supply ng baboy sa mga malalaking farm sa lalawigan ng Isabela bagamat may bahagyang pagtaas na sa presyo ng live weight. Mula Disyembre hanggang Enero ay nagtaas ng live weight mula 5 piso hanggang 40 piso sa halos lahat ng munisipyo sa buong lalawigan ng Isabela. Pumapalo na anya ngayon o naglalaro na anya ngayon ang presyo ng live weight sa 220 pesos hanggang 250 pesos ang kada kilo, habang may pagtaas din sa presyo ng dress weight o karne ng baboy na ibinibenta ho sa mga palengke na, na mula ho 290 pesos to 350 pesos ang bawat kilo. At isa nga ho sa nakita ko nilang dahilan sa pagtaas ng presyo ay ito pong bumabang supply o stock ng baboy na nanggagaling ho sa ilang mga bayan dito po sa lalawigan ng Isabela. Ang mga baboy mula ho sa mga contract growers ay kasalukuyang sinusupply sa ilang mga bayan na may mababang produksyon ng baboy. Umaasa naman si Provincial Veterinary Officer Dr. Barbosa na makakabawi ang produksyon ng baboy sa mga darating na buwan dahil tuloy-tuloy naman ang mga ginagawang pag-aalaga ng iba at upang makasabay na rin sa tuloy-tuloy na pagkatay at siyempre pagpasok ng mga binibenta ho na karne sa merkado dito po sa amin hong lalawigan. Samantala, wala naman na hong naitatalang mga kaso ng African Swine Fever dito po sa lalawigan ng Hunang Isabela simula pa noong Disyembre, no, na kung saan ay noong ika-5 ho yan ng Disyembre na itala sa bayan ho ng Kabagan, Isabela. At batay nga ho dito po sa nasabi pong interview natin, yung pong natura pong panayam ho natin ay nag-ugat ho kasi dito po sa una na hong isinagawa na hindi po pagtitinda ng ilang mga tindero doon po sa pamilihang bayan ng Itiago, Isabela na kung saan ay dahil sa hindi raw ho nila nakakaya na tapatan ito pong tumataas na presyo ng live weight kung kaya't hindi ho nila kayang mapanatili yung dating presyo ho nila alinsunod sa kanilang nakasaad sa ordinansa. Gayunman, makalipas nga ho ang ilang araw ay pinayagan na rin ho sila na magtaas ng presyo dahil sa nagsitaas na rin ho yung presyo ng mga live weight sa iba pang mga bayan at maging yung presyo ng mga ibinibenta sa palengke sa iba't ibang mga bayan dito po sa lalawigan ho ng Isabela.
Samantala, karagdagan na lamang ho sa mga balita ho na amin hong tinutukan dito po naman sa amin hong area of responsibility. Sa San Mateo, Isabela, meron hong nangyari ho na insidente ho ng pagnanakaw. No, sa bayan ho ng San Mateo, Isabela na kung saan hindi lamang ho maliit na bagay yung kanyang ninakaw kundi pagkalaki-laki na foam mattress. Ito pong ninakaw ng isa hong lalaki sa isa hong tindahan sa loob po mismo ng pamilihang bayan ng San Mateo, Isabela. Sa naging panayam nga po ng Bombo Radio Kawayan kay Ginoong Norman Encarnacion, yung may-ari ho nito pong tindahang nanakawan, sinabi ho niya na ang tinagay na paninda ng suspect ay nagkakahalaga ng humigit kumulat 4,000 pesos. Anya, wala raw hong nakapansin sa natura pong pagnanakaw ng suspect. Dito po sa nasabi pong foam mattress na ito. Ngunit nahagip sa CCTV ang ginawa nitong pagtangay sa nasabi pong paninda. Wala raw hong takip sa mukha ang suspect ng mahagip ng CCTV. Kaya naman patuloy ang ginagawa nilang pagsisiyasat or pagsisiyasat na rin ho ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan nito. Marami naman daw pong nakakita doon po sa loob ho ng palengke, no, sa natura pong pinaginilaan bitbit, yung kanyang hawak-hawak na foam mattress. Ngunit hindi naman na lubos na akalain na ito pala'y ninakaw lamang niya. Ang akala ho ng mga nagtitinda rin na iba at even ito pong mga tricycle driver, ito po'y binili. Ito pong nasabi pong pinaginilaan. Yun pala ay nakaw lang pala ito. Dahil po dito, pinayuhan na lang po ito pong nasabi pong tindero, yung mga katulad niyang negosyante na anumang oras, no, sa anumang oras at pagkakataon upang hindi po masalisihan nito pong mga nasabi pong mga magnanakaw. So yun lamang, no? Bombo Laimi, and syempre sa atin hong mga kapatid na himpilan rin, yung ilan sa mga tinutukan naman ho naming mga balita dito po sa amin hong area of responsibility. Kami naman ang makikibalita dyan sa inyo sa bahagi po ng Bombo Radio Dagupan. Again, Agyaman, maraming salamat ho sa mga kapatid na himpilan ho natin sa bahagi po ng Bicol Region na una na hong nagbahagi ng kanilang mga balita at impormasyon. And syempre, kami naman ang makikibalita sa inyo dyan sa bahagi po ng Bombo Radio Dagupan. Back to you, Bombo Laimi. Maraming salamat, Bombo Kervin, sa mga balita at impormasyon na iyo pong naibahagi ngayong araw po ng Martes. Dito po sa atin pong taya para po sa mga viewers and listeners po natin. At oras po natin na